Okay, so for today's video nga ay gumawa tayo ng mga sirang gamit, 'no. So inuna ko 'tong maleta kasi, baka biglaan magkaroon ng travel. So, ito kasi nasira 'to nung ano, nung pumunta kami ng Bali, Indonesia. So nagloko siya, ayaw na niya bumaba. So tingnan natin kung magagawa pa natin 'to kasi nakakapanghinayang din, mekano din 'yan, 'di ba? Kung bibili ka niyan magkano gagastusin mo niyan, nasa 3,000 to 2,000 to 3,000 din 'yan. Naku, yung kay Christy niyan na bagong bili niya, ano 'yun, 9,000 talaga 'yun, buti na lang naka-sale siya. So nakuha namin ng 3,000. So 'di ba laking gastos nun. 'Pag natututo ka na mag-ayos ng gamit, malaking bagay din para makatipid ka. Siyempre saving mo rin ng money 'yan, 'no? So iyan din 'yan, malaking bagay din 'yan. So ako kasi 'pag habang kaya ko pang gamitin yung isang bagay, kaya ko pang ayusin, talagang gagawin ko ng paraan 'yan para maayos ko pa. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na bili ka na ng bili, 'pag nasira na, yung kaya pa namang ayusin, tinatapon mo na, hindi ka po talaga makakaipon. Isa po yun sa dahilan talaga kung bakit mahirap mag-ipon. Kasi yung mga bagay na binibili natin, na hard-earned money natin is nasasayang lang. So kailangan matuto tayong mag-ayos ng gamit, no? Pag nasira, try natin kung kaya pang ayusin kasi sayang yan. So nung unang akala ko built-in talaga siya sa loob. Akala ko hindi matatanggal yung ano, yung cover na yan. And then nakita ko naka-zipper lang pala siya, kaya matatanggal mo siya, possible mo siya matanggal. And then may cover lang yan doon sa may pinakaloob na may naka-tornilyo. So yun, tatanggalin mo lang para mahugot mo siya. So madali lang to, guys. Ayan. So mga 5 tornilyo lang yata yung tinanggal ko dyan para mahugot yan. So pag check nyo rin yung mga maleta nyo para matutunan nyo. Ayan nga, pinakita ko na dito pala. So yan yung mga tornilyo lang na tinanggal ko. Mga nasa 5 lang yata yan. So makakukuha mo na yung cover. And then tapos doon sa may bandang ilalim, may 2 tornilyo lang. Ayan. Ayan. So dito medyo okay na siya. Ayan, bumababa na. Diretso na, di ba? So yun lang. Madali lang pala pag talagang ano natin, ginawa natin ng paraan, inaral talaga natin. No? So, di ba? Hindi ko na 'to itapon talaga, eh, kasi sabi ko parang wala na, hindi ko na maayos. Pero thanks God naayos pa rin natin. So nakatipid tayo ng 3,000 for today's video dito sa maleta na 'to. So yun nga, okay na siya. So sinunod ko yung isa pang malaki na maleta. So gano'n din ang nangyari dito, ayaw niya nang bumaba and then sobrang tigas 'pag bumababa siya. So yun, medyo nakukuha siya sa langis pero tabingi pa rin talaga, 'no, ayan. So na-deform din yung ano niyan, yung bakal niyan dahil siguro sa pagkakabalibag dun sa may airport or dun sa may pinaka ano, check-in area niya. Ayan, di natin alam kung anong ginagawa nila dun. Ba't nasisira yung mga maleta. So yan, ganyan yung ginawa ko kanina. Tinanggal ko din siya dun sa pinaka ano niya, pinaka luggage niya. Ayan, so lagyan ko lang din ng WD-40, chinek ko kung may bali. And then, yun, nakita ko dun sa may ilalim niyan, yung isa, sa may pinaka loob, basag yung plastic niya. So ginawa ko na lang paraan. Ayan, so after ko malangisan at medyo na ano-ano ko na, napalambot ko na yung ano niyan, yung matigas na part, parang pumipigil sa kanya. Siguro madumi lang, kinalawang lang. Talagang pinaliguan ko lang din ng ano yung WD-40. So sobrang gamit na gamit ko ngayon yung WD-40 dito. Pati sa mga pintuan, sa mga anik-anik dito sa bahay. Basta may kailangan ayusin, kailangan lang isang WD-40 agad. No? Ayan, para hindi tayo bili ng gamit. Kailangan matuto tayong magayos. So ito nga yung sinasabi ko na nasira nung ano, na biyak siya na plastic. Yung pinagsuksuksukan nung ano, nung bakal. So kaya pala siya tabi nung ano, kinapa ko nung nasa airport kami. And nabiyak pala, tapos lumabas yung bakal, nahugot. Ang ginawa ko lang dyan, yung plastic na nabiyak, lagyan ko ng pandikit tapos parang winelding ko siya gamit yung soldering iron natin. So yun, tapos pinutungan ko ng ano, mga plastic na hindi na ginagamit, yung takip ng bote. Ayan, so ngayon okay na siya, oh. Ayos na rin siya, magagamit na ulit. Diba? So akala ko tatapon na talaga to kasi nakakasikip na rin sa bahay. So ngayon okay na naman siya, oh. Magagamit na, pwede na ulit magbiyahe. So yun nga, bago nyo itapon yung mga gamit nyo masira, i-check nyo muna kung pwede pang ayusin. Para hindi tayo magastusan na agad-agad ng dire-diretso. Okay? So, yan po mga kaigan. Salamat sa panonood!